Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 4, Filipino, Week 3, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang kahulugan ng salitang magkasalungat na ginagamit sa paglalarawan gaya ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At naibibigay ang sanhi at bunga mula sa pangyayaring naganap sa binasang kwentong pambata. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Mga bata, alin sa dalawang larawan ang gusto niyong puntahan? Bakit ito ang gusto mong puntahan? Bakit ayaw mong puntahan ang lugar na ito? Mga bata, pagmasdan muli natin ang malinis na hardin o bakuran. Ano sa tingin ninyo ang nagpapaganda dito? Bakit sa tingin ninyo naging marumi ang hardin? At bakit naman napanatiling malinis ang hardin? Ngayong araw, matututo tayong kilalanin ang mga salitang may magkaibang kahulugan, mga salitang ginagamit natin sa paglalarawan at tutukuyin natin ang ilang sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kwento. Para sa guro, ipaskil sa pisara ang larawan ng isang malinis na hardin at maruming hardin, ganun din ang mga flashcards ng mga salitang marumi, malinis, mabaho, mabango, madilim, maliwanag, masaya at malungkot. Mga bata, tingnan muli natin ang mga dalawang larawan at ang mga salitang nakasulat sa flashcard na aking ipakikita. Pumili kayo ng mga salitang nababagay sa dalawang larawan at ipaskil ito sa ibaba ng larawan. Ngayon mga bata, anong salita ang nababagay rito? Malinis ba o marumi? Masaya ba o malungkot? At sabing marumi o malinis, masaya o malungkot, at madilim o maliwanag. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang luntian at maruming hardin. Sa isang baryo, may dalawang hardin. Sa tabi ng mga bahay at malapit din sa paaralan. Ang unang hardin ay luntian at malinis. Maraming makukulay na halaman at bulaklak na mababango at namumukadkad. Masaya ang mga paru-paro at bubuyog na lumilipad dito. Minsan ay naglalaro din ang kanilang aso. Dumadaloy rin ang malinis na tubig na nagbibigay buhay sa mga halaman. Samantalang ang pangalawang hardin ay marumi at madilim. Nakakalat ang mga plastik at basura tulad ng bote. Walang mga bulaklak kaya walang paru-paro o ibon na dumarapo. Malungkot at tahimik ang paligid. Isang araw, naglaro si Liza at Nilo. Napansin nila ang pagkakaiba ng dalawang hardin. Ang malinis na hardin ay maganda at masaya. Ako ay gustong maglaro dito, sabi ni Liza. Ang maruming hardin ay madilim o malungkot. Dapat sila, ang mga bata sa baryo ay tumulong. Sambit naman ni Nilo. Tayo ay magtulungan, sabay na wika ni Liza at Nilo. Naisip nilang tulungan ang maruming hardin. Pinulot nila ang mga kalat at nagtanim ng mga halaman at bulaklak. Dahil dito, naging luntian at makulay na rin ang hardin. Dumating ang mga paru-paro at ibon. Mas masaya na ang baryo dahil pareho ng malinis at maganda ang dalawang hardin. At dyan nagwawakas ang kwento. Narito ang mga pamprosesong tanong. Una, sino-sino ang dalawang batang naglaro sa hardin? Pangalawa, saan naganap ang kwento? Pangatlo, bakit walang ibon at paru-paro sa maruming hardin? At pang-apat,
Ano ang ginawa ni na Liza at Nilo para mapaganda ang maruming hardin? Ang mga mapanglarawang salita ay nakatutulong para mas maintindihan at maramdaman natin kung maganda o hindi ang isang bagay. Tara, tingnan natin ito. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ngayon, susubukan nating ilarawan ang dalawang hardin na nakita ni na Liza at Nilo. Halimbawa, malinis na hardin, masaya, malinis, maliwanag, mabango. Sa maruming hardin naman ay tahimik, maraming kalat, madilim at mabaho. Mga bata, anong napansin nyo sa mga salitang ginamit ninyo sa paglalarawan ng dalawang hardin? Magkapareho ba ang mga salitang ginamit natin sa paglalarawan? At paano natin sila inilarawan? Magaling at maayos niyong nailarawan ang dalawang hardin. Ang mga salitang ginamit ninyo ay tinatawag na mga salitang naglalarawan na magkasalungat. Ang magkasalungat ay dalawang salita na magkabaliktaran ang kahulugan o ibig sabihin. Halimbawa, masaya, malungkot, maliwanag, madilim. Alam nyo ba na ang kahihinatnan ng isang bagay o pangyayari gaya ng nangyari sa luntian at ang maduming hardin ay bunga rin ng isang pangyayari? Bakit walang dumadapong bubuyog at paru-paro sa maruming hardin? Bakit kaya madilim at mabaho ang hardin? Bakit sa kalaunan naging masaya at maganda ang maruming hardin? Ang sanhi ay tumutukoy sa dahilan o pinagmulan ng pangyayari. Halimbawa nito ay walang dumarapong paru-paro sa hardin dahil walang itinanim na bulaklak. Dahil walang itinanim na bulaklak, ito ang naging sanhi. At dahil walang dumarapong paru-paro, ito naman ang bunga. Ibig sabihin, ang bunga ay ang resulta, dulot o kinalabasan ng isang gawa o pangyayari. Pag-usapan naman natin ang ilang sitwasyon na may kaugnayan sa ating kapaligiran. Alamin natin kung ano ang maaaring maging mga bunga ng bawat sanhi. Basahin ang sanhi sa bawat bilang, isulat o iguhit ang unang bunga at susunod na bunga. Kung nagtanim ka ng puno sa iyong bakuran, ano kaya ang mangyayari? Ngayon naman, kung magtatapon ka ng basura sa ilog, ano kaya ang maaaring mangyari? Natutunan natin ngayon na bawat ginagawa nating kilos ay may bunga. Kapag mabuti ang kilos, maganda rin ang magiging bunga. Pero kung masama o mali ang kilos, masama rin ang nagiging bunga. Mga bata, ano nga ulit ang tawag natin sa dahilan ng isang pangyayari? Ano naman ang tawag sa resulta o kinalabasan? Tandaan natin, sanhi ang dahilan, bunga ang kinalabasan. At ang ating kilos sa kapaligiran ay may kaakibat na bunga, kaya piliin natin ang tamang kilos para maging maganda ang epekto. Tukuyin ang resulta ng hindi pangangalaga sa kapaligiran. Piliin sa kanan ang tamang kapares ng larawan sa kaliwa.
Para sa inyong gawain na karanasan mo, iguhit mo, mag-isip ng isang pangyayari na iyong naranasan na nagpapakita ng sanhi at bunga. Iguhit ito sa short bond paper at sumulat ng simpleng pahayag tungkol dito. Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang kahulugan ng mga salita ayon sa konteksto. Salitang pangkayarian, salitang pangugnay, at o. Mga bata, naaalala nyo pa ba ang kwento natin kahapon tungkol sa ang luntian at maruming hardin? Ngayon, muli nating bisitahin ang hardin. Pero sa pagkakataon na ito, hahanap tayo ng mga salitang madalas makita o mabanggit sa kwento o tinatawag nating high-frequency words. Para sa guro, magpakita ng isang larawan na may hardin, bahay, bulaklak, halaman, aso, paaralan, basura, bata. Maghanda ng mga meta strips ng high-frequency words tulad ng halaman, bata, aso, bulaklak, tubig, bahay, paaralan, basura, hardin, ako, sila, tayo at ipaapaskil ito sa pisara. At magbabanggit ng ilang pangyayari sa kwento gamit ang mga high-frequency words. Ang mga salitang nakita at ginamit natin ay tinatawag na high-frequency words dahil madalas natin silang makita sa mga kwento at sa ating paligid. Importante na alam natin ang kahulugan at paggamit ng mga ito. Para sa inyong gawain na pili ng koneksyon, narito ang mga panuto. Una, ipapangkat ang klase sa maliliit na grupo. Pangalawa, magbigay ng mga pares ng salita o larawan sa pisara o flashcards. Pangatlo, pumili kayo ng salita na ilalagay sa gitna upang pagdugtungin ang dalawa. Mga bata, ano kaya ang salitang makapagpapakita na magkasama sila? Mga bata, tingnan ninyo ang mga salitang ito. Tinapay, palaman. Ano kayang salita ang pwedeng ilagay sa gitna? Tama, pwede nating sabihing tinapay at palaman. O kaya naman kung may pagpipilian gaya ng aso, pusa, ano ang pwede nating ilagay? Oo, pwede nating sabihing aso o pusa. Mapapansin ninyo, may mga salita tayong ginagamit para pagtugtungin ang dalawang bagay o ideya. Mamaya, mas matutuklasan pa natin kung ano ang tawag sa mga salitang iyon. Ngayon, nalaman na natin ang mga salitang madalas makita at gamitin sa kwento o high-frequency words. Susubukan naman natin ngayon na bigyan natin ng mga ito ng salitang naglalarawan. Handa na ba kayo? Para sa guro, ipangkat ang klase sa dalawang grupo. Para sa unang pangkat, pipili ng high-frequency words mula sa tinalakay sa panimulang gawain. Para naman sa ikalawang pangkat, pipili ng salitang naglalarawan na kakambal ng bawat salita sa meta strips. Ngayon, alam nyo na ang mga bawat salita ay may mga tamang salita na nababagay dito. Tandaan na ang salita ay hindi lang basta salita, kundi nagbibigay din ng malinaw na larawan tungkol sa mga tao, bagay, hayop at lugar. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang luntian at maruming hardin. Sa isang baryo, may dalawang hardin. Sa tabi ng mga bahay at malapit din sa paaralan. Ang unang hardin ay luntian at malinis. Maraming makukulay na halaman at bulaklak na mababango at namumukadkad. Masaya ang mga paru-paro at bubuyog na lumilipad dito. Minsan ay naglalaro din ang kanilang aso. Dumadaloy rin ang malinis na tubig na nagbibigay buhay sa mga halaman. Samantalang ang pangalawang hardin ay marumi at madilim. Nakakalat ang mga plastik at basura tulad ng bote. Walang mga bulaklak, kaya walang paru-paro o ibon na dumarapo. Malungkot at tahimik ang paligid.
Isang araw, naglaro si Liza at Nilo. Napansin nila ang pagkakaiba ng dalawang hardin. Ang malinis na hardin ay maganda at masaya. Ako ay gustong maglaro dito, sabi ni Liza. Ang maruming hardin ay madilim o malungkot. Dapat sila, ang mga bata sa baryo ay tumulong. Sambit naman ni Nilo. Tayo ay magtulungan, sabay na wika ni Liza at Nilo. Naisip nilang tulungan ang maruming hardin. Pinulot nila ang mga kalat at nagtanim ng mga halaman at bulaklak. Dahil dito, naging luntian at makulay na rin ang hardin. Dumating ang mga paru-paro at ibon. Mas masaya na ang baryo dahil pareho ng malinis at maganda ang dalawang hardin. At dyan nagwawakas ang kwento. Balikan natin ang ilang pangungusap sa kwento. Pakinggan ninyo at obserbahan kung paano nag-ugnay ang mga salita. Una, naglaro si Liza at Nilo sa hardin. Pangalawa, pinulot nila ang mga bote at plastik. Pangatlo, walang paru-paro o ipon na dumarapo. Pang-apat, ang malinis na hardin ay maganda at masaya. At panglima, alin ang gusto mo, malinis o maruming hardin? Mga bata, anong napansin ninyo sa salitang at sa pangungusap? At ano naman ang gamit ng salitang o? Ngayon, masasabi ba natin kung kailan ginagamit ang at? Kailan naman ginagamit ang o? Ang at ay ginagamit kapag pinagsasama ang mga salita. Ginagamit natin ito upang pag-ugnayin ang dalawang pangalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar at iba pang salita. Ang o naman ay ginagamit kapag may pagpipilian. Ginagamit din natin ito sa pagbubukod ng ngalan ng tao, hayop, bagay, pangyayari, lugar at iba pang mga salita. Para sa inyong gawain na basura o patrol at oo, narito ang mga panuto. Una, hatiin ang klase sa 4 na grupo. Pangalawa, ihanda ang mga sumusunod na mga kakailanganin sa inihandang gawain. Bawat grupo ay pipili ng 2 larawan at pagkatapos ay pipili din kayo ng mga salitang bubuuin ninyo gamit ang at o mula sa mga nakadikit na strip sa pisara. Handa na ba ang lahat? Bilang isang batang nagmamahal sa kalikasan, paano mo makumbinsi ang iba na tumulong sa paglilinis ng kapaligiran? Piliin ang tamang pang-ugnay. Isulat ang at o o sapat lang upang mabuo ang tamang pangungusap. Gumawa ng 2 pangungusap tungkol sa mga ginagawa mo sa bahay o sa inyong lugar para makatulong sa kalinisan ng kapaligiran. Isulat ito sa paraang kabit-kabit. Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang kahulugan ng mga salita ayon sa konteksto, salitang kilos at naibibigay ang posibleng wakas sa binasang kwento.
Para sa inyong gawain na ano ang mangyayari sa ating ilog, narito ang isang larawan ng isang ilog. Ang mangyayari sa ilog ay nakadepende sa gagawin ng tao. Mga panuto, una, bigyan ng kopya ang bawat mag-aaral ng isang larawan ng ilog. Blanko, walang kalat at walang halaman. Pangalawa, maghanda din ng mga maliliit na cutouts ng mga halaman, isda, basura, taong naglilinis, taong nagtatapon ng basura, mga taong naliligo. Pangatlo, maghanda ng mga pandikit at pangkulay. At pang-apat, ibigay sa mga bata ang mga cutouts. Una, kung ididikit mo ang basurang papel sa ilog, ano ang mangyayari? Pangalawa, kung ididikit mo naman ang puno o batang naglilinis, ano kaya ang susunod na mangyayari? Kapag ang bata ay nagdikit ng basura, ano ang maaaring mangyari kung ganito ang ginawa ng tao? Kapag puno o batang naglilinis ang idikit, ano ang magiging resulta kung ganito ang ginawa ng tao? Ngayon, bago tayo magpatuloy ay maglaro muna tayo ng hulaan ang kilos. Gagawa ako ng mga kilos at huhulaan ninyo kung anong salita ito. Narito ang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang ginawa ko o kaklase ninyo kanina? Pangalawa, paano ninyo nalaman ang tamang sagot kahit walang salita? Pangatlo, anong uri ng salita ang ginagamit kapag nagsasabi tayo ng ginagawa ng tao o hayop? Alam nyo ba na kapag may ginagawa tayong kilos ay maaaring tutungo ito sa magandang wakas at hindi magandang kahihinatnan. Susuriin natin ang mga iba't ibang gawain o sitwasyon sa ating kapaligiran at susubukan natin bigyan ng posibleng wakas. Handa na ba kayo? Gawain. Who is in action? Magpakita ng larawan na may kaugnay sa babasahing kwento at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Una, ano kaya ang ginagawa ng tao sa larawang ito? Pangalawa, ano ang mangyayari kung palaging ganito ang ginagawa ng tao? Para sa guro, ilalabas ang mga meta-strips ng mga tamang salita o parirala at ididikit sa pisara. Narito ang mga halimbawa. Hayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng sariling kahulugan ayon sa kanilang karanasan sa pamamagitan ng mga pamprosesong mga tanong. Una, kailan ka huling naglinis sa bahay o sa bakuran? Ano ang nangyari pagkatapos mong magwalis? Pangalawa, ano ang ibig sabihin ng nagwalis batay sa iyong karanasan? Pangatlo, ano ang ginagawa ninyo kung may kalat kayo na hawak-hawak? Pang-apat, ano ang ibig sabihin ng nagtapon ng basura para sa iyo? Pang-lima, ano ang pakiramdam kapag malinis ang paligid ninyo? Pang-anim, paano mo malalaman na malinis ang isang lugar? Pang-pito, ano ang nakikita mo kapag marumi ang ilog o bakuran? At pang-walo, ano ang ibig sabihin ng marumi para sa iyo? Ang mga salitang ito ay makikita sa kwento na babasahin natin. Aalamin natin kung ano ang nangyari sa ating kapaligiran batay sa mga kilos na ito. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Si Luna at ang malinis na barangay. Sa barangay malinis nakatira si Luna, isang batang mahilig magtanim ng halaman. Araw-araw ay dinidiligan niya ang mga tanim na gulay sa kanilang bakuran. Dahil dito, laging sariwa at luntian ang paligid.
Isang araw, napansin ni Luna na maraming basura sa tabi ng ilog. Ang ilan sa mga bata ay nagtatapon ng plastik at bote kung saan-saan. Nagtatapon sila ng basura pero si Luna ay naglilinis ng kanilang bakuran. Dahil dito, bumaho ang paligid at dumami ang lamok. Naisip ni Luna na gumawa ng paraan. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan. Habang naglilinis sila ng ilog, naglagay din sila ng mga karatulang bawal magtapon ng basura. Unti-unting natutong sumunod ang mga taga-barangay. Ang iba ay natuto ng magtapon ng basura sa tamang lugar, pero may ilan pa ring matitigas ang ulo. Kalaunan, naging malinis ang ilog habang si Luna at ang mga kaibigan ay patuloy na nagbabantay. Natutunan ng lahat na ang kalikasan ay dapat alagaan. At diyan nagwawakas ang kwento. Una, sino ang mahilig magtanim? Pangalawa, saan nakatira ang pangunahing tauhan? Pangatlo, ano ang ginagawa ng mga bata sa kwento? Pang-apat, bakit nagalit si Luna nang makita niyang maraming basura sa tabi ng ilog? Pang-lima, ano ang nangyari sa ilog pagkatapos ng kanilang ginawa? At pang-anim, paano mo maipapakita sa inyong paaralan o tahanan ang mga natutunan mo mula sa ginawa ni Luna? Basahin nating muli ang kwento ni Luna at ang malinis na barangay. Magbigay ng 3 wakas sa pisara. Si Luna at ang malinis na barangay. Naisip ni Luna na gumawa ng paraan. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan. Habang naglilinis sila ng ilog, naglagay din sila ng mga karatulang bawal magtapon ng basura. Mga bata, natigil ang ating kwento sa bahagi na naglilinis si Luna at kanyang mga kaibigan. Ngayon, gusto kong kayo ang magbigay ng posibleng wakas. Heto ang ilang pagpipilian. Mga bata, kanina ay pumili kayo ng posibleng wakas para sa kwento ni Luna. May ilan sa inyo ang pumili ng masayang wakas. Mayroon ding ibang naisip na kakaibang wakas. Ngayon, ano ang napansin ninyo sa inyong mga sagot? Ang isang kwento ay maaaring magkaroon ng iba't ibang wakas. Maaaring masaya, malungkot o nakakapagturo ng aral. Ang mahalaga ay naiintindihan natin na ang wakas ay bahagi ng kwento na nagbibigay ng kabuuan at aral. Tandaan, sa paggawa ng wakas, makikita natin ang epekto ng mga kilos na ginawa ng mga tauhan sa kanilang kapaligiran at komunidad. Ngayon, para sa inyong gawain na iba't ibang wakas, iisang kwento, narito ang mga panuto. Una, pangkatin ang klase sa maliliit na grupo. Pangalawa, bibigyan sila ng last na kung saan nakasaad ang mga ilang sitwasyon. Pangatlo, bawat grupo ay mag-iisip ng posibleng wakas sa mga sitwasyon na maaaring isulat o iguhit nila. Pang-apat, bawat grupo ay iprepresenta ang kanilang mga sagot. Napansin nyo ba na kahit iba-iba ang wakas ninyo, lahat ay nakabatay pa rin sa mga ginawa ng mga tauhan sa kwento? Kaya makikita natin na ang wakas ay nakadepende sa kilos dahil maganda rin ang kalalabasan. Basahin ang sitwasyon sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Halimbawa, nakakita ka ng batang nagtatapon ng basura sa ilog habang naglalakad ka pauwi. Ano ang gagawin mo at bakit? Narito naman ang mga pamprosesong tanong. Una, anong mangyayari kung hindi mo siya pinagsabihan? Pangalawa, ano naman ang mangyayari kung tinulungan mo siyang itapon sa tamang basurahan?
Pangatlo, paano nakakatulong ang maliit na kilos ng bawat isa para mapangalagaan ang ating komunidad? Sa pagbibigay ng wakas ng kwento ay mahalaga na nauunawaan mo ang iyong binasa upang umugnay ang binibigay mong wakas ng kwentong iyong binasa. Alamin ring mabuti ang posibleng mangyari sa binasang sitwasyon. Ngayon, basahin ang sitwasyon. Ibigay ang tamang posibleng wakas sa pamamagitan ng pagpili ng letra ng tamang sagot mula sa pagpipilian. Mag-isip ng isang karanasan na ibabahagi ninyo sa susunod na pagkikita natin. At mula sa karanasan na ito, isipin kung bibigyan mo ito ng ibang wakas. Ano at paano? Maaari nyo ring isulat ito sa papel na siyang babasahin ninyo sa harap ng klase. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang kahulugan ng mga salita ayon sa salitang pangkayarian, salitang pangugnay, pero at habang. Magandang araw! Kahapon ay pinag-aralan natin ang mga salitang kilos at bawat kilos sabi natin ay may bunga at resulta. Ngayon susubukan natin kung talagang naintindihan ninyo ang pinag-aralan natin kahapon. Para sa inyong gawain, salitang bingo. Narito ang mga panuto. Una, ilista sa pisara ang ilang salitang kilos. Pangalawa, maghalo din ng mga salitang hindi kilos. Makinig kayo. Kapag narinig ninyo ang salitang kilos, kayo ay papalakpak. At kung hindi nagpapahayag ng kilos, kayo ay tatahimik. Handa na ba kayo? Para sa inyong gawain, nakita natin na kaya ninyong kilalanin ang mga kilos. Ngayon, titingnan naman natin kung paano natin ito iuugnay sa iba. Una, banggitin ang mga sumusunod na tanong na nagpapahayag ng kilos. Pangalawa, ipaliwanag ang mechanics ng laro. Mga bata, maglalaro tayo ng oo, hindi, sabay. Sasabihin ko ang dalawang gawain. Kung sa tingin ninyo posibleng gawin, sumagot ng oo. Kung imposible, sasagot ng hindi. At kung pwedeng gawin ng sabay, sabihin ng malakas ang salitang sabay. Ngayon, sagutin ang tanong. Ano ang napansin ninyo sa mga sitwasyon? May mga gawain na sabay nangyayari at may mga gawain naman na magkaiba. At yan ang pag-aaralan natin ngayon at kung paano sila iuugnay sa iba pang salita. Tulungan ninyo akong tapusin ang pangungusap. Dahil magkaiba ang ginawa ni Luna at ni Gina, ang ganitong salita ay tinatawag nating pang-ugnay. Ngayon, ano naman ang mas bagay na salita? Dahil sabay na ginagawa ang dalawang kilos, ang mga salitang pero at habang ay mga halimbawa ng salitang pangkayarian na tumutulong upang pagdugtungin ang mga ideya. Kaya sa mga susunod na ating gagawin, pag-aaralan ang kahulugan ng salitang pangkayarian at kung paano gamitin ang pero at habang sa pagbuo ng malinaw na pangungusap. Nalaman natin noong ikalawang markahan na ang mga pang-ugnay na habang at pero ay ginagamit upang pag-ugnayin o dugtungin ang mga ideya sa isang pangungusap. Ginagamit ang habang upang pag-ugnayin ang dalawang ideya na sabay na nangyayari. Tingnan natin ang halimbawa ng mga pangungusap na may habang. Ginagamit ang pero sa pagpapahayag ng pagtutol o pagsalungat ng ikalawang ideya sa naunang ideya. Tingnan natin ang halimbawa ng mga pangungusap na may pero.
Para sa inyong gawain na comic strip creation, una, bigyan ang mga mag-aaral ng simpleng template. Pangalawa, atasan ang mga mag-aaral na mag-isip ng dalawang magkaibang kilos na iguguhit sa kahon. Mga bata, sagutin ang tanong. Ano ang naiisip ninyo kapag may kahon at guhit na ganito? Tama! Para itong comics na tayo mismo ang gagawa. Sa unang kahon, iguhit nyo ang isang gawain. Sa ikalawang kahon, iguhit naman ang isa pang gawain o pangyayari. Pagkatapos, gumawa ng pangungusap sa ilalim gamit ang salitang habang at pero. Pangatlo, magbigay ng halimbawa ng mga sitwasyon upang magkaroon ng ideya ang mga mag-aaral. Ngayon, kayo naman, pagandahin ang inyong drawing at huwag kalimutan ang tamang paggamit ng salitang pero at habang. Pagkatapos ng gawain, magtawag ng ilang mag-aaral na ibahagi ang kanilang gawa sa klase. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sa ating barangay, may mga gumagawa ng mabuti at mayroon ding hindi. Ano kaya ang sasabihin natin kung pagsasabayin o paghahambingin natin sila? Subukan nga ninyong gamitin ang mga salitang pero at habang sa ipapakita kong mga larawan. Ngayon, ano ang napansin ninyo sa mga salitang ginamit natin sa pangungusap? Tandaan na ang mga salitang pero at habang ay mga salitang pangkayarian na tumutulong upang mas maging malinaw ang ating pangungusap. Ginagamit ang pero kung may magkaibang ideya o magkasalungat na pangyayari. Ginagamit naman ang habang kung may dalawang kilos o gawain na nangyayari ng sabay. Ngayon, tukuyin ang wastong pang-ugnay sa pangungusap. Isulat sa paraang kabit-kabit ang at, o, habang, o pero sapat lang. Iguhit ang paborito nilang nangyari sa kwento at sumulat ng isang pangungusap tungkol dito. Day 5. Mga layunin, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit at na ibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ikalawang performance task sa Filipino, Grade 2. Mahusay mga bata. End of Week 3. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!